So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, meron po kasi nagpasa sa akin ng video na to. So ito po yung interview or usapan ng mga chismoso at chismosa. So andito po sila ka Eric, si General Parlade at saka si Lorraine Badoy. So ang nakakatawa kasi dito, no, they're trying to justify itong pinaglalaban nila about communism at insurgency dito, no, kino-connect nilang pilit dito po sa ginagawa ngayon ng Congress natin at saka ng ating gobyerno sa posibleng pakikipag-cooperation nga po ng Pilipinas dito po sa ICC. Pero ang hindi kasi maganda dito, actually okay lang sana yan kasi paniniwala nila yan, opinion nila yan, pero ang hindi kasi maganda dito sa ginawa nila, nagkalat po sila ng sobrang pangit, as in pangit na chismis po talaga. So para makuha po natin yung narrative, no, ito yung video po na sinasabi ko po sa inyo. So ito po yung ito yung title, General Parlade may pasabog, isa sa secretary ni PBBM drug lord. So ayan na. Okay, actually sa video po na to, medyo nadaanan lang naman po or nabanggit lang naman ni General Parlade yung pagsabi niya nga na meron pong secretary sa gabinete ni PBBM na drug lord. Pero ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, hindi po kasi pinangalanan ito ni Parlade. So syempre, kung magkakalat ka sana ng ganitong klaseng mga balita, sana pangalanan mo na or kahit man lang magbigay ka lang ng clue. Okay? At ang pangit pa rin talaga dito mga ka-Streetwise, no? 'Di ba? Kinukundina nila yung ginagawa ngayon ng government natin para pag-aralan po yung ICC sa mga mali-mali pong information. So ito, panoorin po natin to Ito on the spot content lang ito, no? Pagpasensyahan niyo na po, no? So ito po yun, sige, panoorin po natin Armed component is down to, well, 33,000 na ang nag-surrender. Hindi natin ina-expect na abot ng ganun. Kasi kasama na doon sa nag-surrender yung mga militia ng bayan, yung mga pumapalit doon sa armado. So, practically, yung armado, na-solve na natin, yung ilan na lang sila na naiiwan dyan. Ito na lang ang nagpapalakas ng loob sa kanila, itong partido, itong members ng CPP, na kung saan sila ay distributed. Alam natin yan, nandyan sila sa media, nandyan sila sa Kongreso, nandyan sila sa, in fact, sa Malacanang, nandyan sila. Sa lahat ng ahensya ng gobyerno, including the National Defense, nandyan siya, baga di nyo alam. Sa AFP, matagal silang nagpapapasok ng mga operators dyan sa armed forces. So, ito na yun, nawala na yung armado nila. They expect that the CPP will still be able to create chaos dito sa ating organisasyon, sa ating institutions para tayo paguluhin. Kasi alam nila na wala na silang armado na babalikan, wala na silang armado na kung saan sila pwedeng magtago pa or what. So ito na lang yun, last tour if they can destroy the institutions of the government, whatever existing and whatever functioning institution of the government, they will do it. And itong action na ito ng ICC, kitang-kita natin ang galaw dito ng mga komunista. Sabi ko nga sa inyo, iniwan na nila yung kanilang mga armado na nakatulog kasi wala silang magawa. So ito na ngayon, pinupuntahan nila yung ibang alyansa nila, baka sakali makatulong dito sa campaign na ito nila para pabagsakin ang gobyerno. Okay, putulin ko muna doon. Okay. So mga kababayan ngayon, ito na. So kino-connect nila ngayon itong ginagawa po ng gobyerno natin na pag-aaral po para po sa coordination po natin sa ICC. Kino-connect nila ito doon po sa mga komunista. Okay. At sinabi rin naman po dito ni General Parlade na yung grupo po ng mga komunista na gumagamit po ng armas is ubos na or paubos na. Okay. So ang punto ko dito mga kababayan kasi, mukhang nag-over the backward na po itong NTF-ELCAC, itong pinaglalaban ngayon nila ka Eric, nila Badoy at saka ni Parlade. Kasi mga kababayan, alam naman po natin na ang pinaka motibo talaga or pinaglalaban talaga ng NTF-ELCAC ay yung insurgency. So ngayon mga kababayan, ako don't get me wrong hindi po ako communist sympathizer. At admitted naman po tayo na meron po tayong problema sa komunista dito sa Pilipinas. So ang sinasabi ko po dito, yung kinukundina po natin dito, yung mga armadong grupo ng mga komunista. Pero yung ideology po ng pagiging komunista, wala pong masama doon. Kasi ang sabi na nga dito ni Parlade, ubos na. Wala nang armadong grupo. So doon po pumupunta yung mga komunista sa government mismo. Like sinasabi niya nga kanina sa AFP, sa Malacanang, 'di ba? Sinabi niya 'yan At saka sa mga government institution, well mga ka-Streetwise, 'di ba?
Ang sinasabi ko lang po dito, nag-over the bakod na po sila kasi ang totoong pinaglalaban po talaga ng NTF-ELCAC ay yung insurgency, hindi po yung ideology. So bilang isang demokratikong bansa mga ka-streetwise, meron pong karapatan itong mga tao na to kahit na hindi naman po tayo nag-agree sa kanila, may karapatan silang maniwala dun po sa ideology ng communism. Okay yun, walang problema yan. O kung yung paniniwala mo is komunista, walang problema yan. Tolerated po yan ng ating constitution. Tolerated po yan ng ating demokrasya. Pero pag gumamit na po sila ng armas, doon na po pumapasok itong ideology po ng NTF-ELCAC. So ang pinupunto ko lang po kasi dito mga kababayan, hindi na po kasi insurgency yung pinaglalaban ngayon ni General Parlade, kundi yung mismong ideology na mismo ng communism. Just to justify their claims na hindi tama na makipag-coordinate ulit ang Pilipinas sa ICC. At least mga kababayan, you get the point. Hindi mo kasi pwedeng sabihin sa tao na ikaw, huwag ka maging komunista, hindi pwede yan. Pinapatay nyo na po yung karapatan nilang paniwalaan yung mga bagay na gusto nilang paniwalaan. So ang sinasabi ko lang po dito, nag-over the bakod na po itong grupo na to, dun po sa mismong pinaglalaban dapat nila. Sige, pakita ko na lang sa inyo para mas malinaw, no? So wait lang kasi ito medyo on the spot kasi ito eh. So what is the mandate of NTF-ELCAC? Yan. Okay, so ito pakita ko sa inyo. So ito mga kababayan, simpleng Google lang naman eh, okay? So ang sabi dito, okay, what is the mandate of NTF-ELCAC? Okay, the mandate of NTF-ELCAC is to prioritize and harmonize the delivery of basic services and social development packages in conflict-affected areas and vulnerable communities, facilitate societal activity, and ensure active participation of all sectors of society in the pursuit of the country's peace agenda. Okay, dun po talaga ang pinakamandato po ng NTF-ELCAC. Teka lang, ano pala? Maliit pala. Lakihan natin. Yan. Pasensya na po kayo no kasi on the spot lang to eh. Okay, yan. Oh, ayan po yung mandate po ng NTF-ELCAC. Oh, so ang punto ko lang dito, huwag niyo papatayin yung ideology po ng communism sa mga Pilipino naniniwala po sa ideology po ng komunista. Yung patayin niyo lang po dito is yung insurgency, yung mga rebelde, yung mga rebelding komunista. So, total, ang sabi naman dito ni Parlade, ubos na or pawala na yung armadong grupo. So, ibig sabihin nun, wala na kayong kwenta. So, dahil nga, wala na kayong kwenta, papasukin nyo na mismo yung mismong ideology mismo ng communism now, which is, hindi po ito tama base po sa ating basic rights po bilang Pilipino at bilang isang demokratikong bansa. Don't get merong mga kababayan, baka sabihin nyo na naman, NPA na naman ako ha, baka sabihin nyo na naman, komunista ako, o miyembro ako ng rebelde. Kung hindi nyo pa rin po naintindihan yung sinasabi ko po dito, wala na po akong magagawa. Ang malinaw po dito mga kababayan, kasi nga po no, yung aligasyon nga ni Parlade dito is itong mga komunista daw po ang naglalakad para po papasukan po yung ICC. Pero una sa lahat mga ka-streetwise, ito po ay isang malaking aligasyon na kailangan po dito ng malaking ebidensya. So sa ngayon, base po dito sa pinagsasabi nga po ni Parlade, wala pa rin po siyang ebidensyang pinakita. Bunganga niya lang. Okay. Sige, continue muna natin para mas maganda. Okay? This time, ang inaano nila, computerize yung war on drugs. Kyrie, yes, sir. Frank, pinapasok ito, itong libro na ito. Mukhang magandang libro yan, sir. Yeah, sa US pala, in the 1930s and the 1960s, meron silang war on poverty. At alam mo, bakit nila inabandon yung war on poverty ng mga administrasyon sa US? Because poverty won. Yeah. Oo, poverty won. So what's the difference between the war on poverty and war on drugs? Halos parehas yan, malaking problema. But the thing with the war on drugs, ay involve ang napakadaming politiko. Involve ang napakadaming politiko. Hindi natin alam kung sinong tinatamaan dito sa war on drugs na ito. Kaya yung campaign ni Presidente doon, yan ang ginagamit nila kunyari na isang ito na. Palpak na naman. Kasi ang sabi dito ni Parlade, 'di ba? Kinumpara niya yung war on poverty ng Amerika noong 1940s ata yun, no. Dito nga po sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ang sabi ngayon dito ni Parlade na dito daw po sa war on drugs nga po ni dating Pangulong Duterte ay marami daw pong tinamaan ng mga politiko.
So ngayon, ang sabi pa nga ni Parlade, sinundan niya pa na hindi natin kilala kung sino itong mga politiko na to. So isa lang ibig sabihin nun, palpak po yung programa ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Kasi ang mga namatay lang naman kasi noon, yung mga biktima lang naman ng war on drugs nila is yung mga tulak na small time at saka yung mga masang Pilipino na base nga po sa pag-aaral nga po ng isang NGO na nakontent na po natin nung nakaraan, halos lahat po ay I think 99.9% na mga namatay po dyan po sa war on drugs is yung mga blue-collar jobs, mga mahihirap, karpintero, construction worker, at saka minimum wage earner. So ngayon, dun po sa sinasabi ngayon ni Parlade na may mga sangkot na mga politiko, well, alam nyo na pala, pero ang tanong dito, meron bang politikong naging biktima ng patayan ng war on drugs? Wala. Meron bang nakasuwang politiko? Wala. At saka mga kababayan, masyadong unfair para ikumpara ni Parlade yung war on poverty ng Amerika nung panahon nga po ng kopong-kopong dito nga po sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga po mga kababayan, no, ito pakita ko sa inyo, no. War on poverty. Okay, so ito. War on poverty. Yan. So ito mga kababayan kasi, itong war on poverty po, ang sinasabi po kasi dito, basahin natin to yung pinaka naging critic niya dito, okay? Some economists, including Milton Friedman, have argued that Johnson's policies actually had a negative impact on the economy because of their interventionist nature. Nothing in the PBS interview that the government set out to eliminate poverty on the war on poverty, so-called poverty increases. It has a welfare program, and the welfare program leads to an expansion of problems. So ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, yung sinasabi nga po ni Parlade dito ay nagko-contradict naman po dun po sa nabasa po natin dito. Kasi ang problema po sa war on poverty, hindi po ito tinapos, hindi po ito tinigil dahil poverty won. Kaya nga po tinigil itong war on poverty ng Amerika. Kasi nga po, di ba, mali po yung programa. Merong mali po doon sa programa or sa proseso. Okay. Well, nakakatulad nga sila nung war on drugs ni dating Pangulong Duterte kasi parehas pong mali po yung programa. Palpak po yung programa. Okay. So continue pa natin no para mas malinaw. Wala lang, nadaanan ko lang yung war on poverty na yan kasi nabanggit nga ni Ka Eric ni Parlade pala sorry. So ito, continue natin. Motivation sa kanila para atakihin si President Duterte. But actually, ang dami na nating na-accomplish dyan sa war on drugs. But since si AFP, for instance, wala na rin human rights violations. Wala na, since I think 7 or 8 years. Putulin ko ulit muna. So ang sabi nga po ni Parlade dito, marami na raw po na-accomplish itong war on drugs ni dating Pangulong Duterte. So ano yung na-accomplish? Pakibanggit nga kung ano yung na-accomplish ng war on drugs ni Duterte. Kasi ang pagkakaalam ko lang na-accomplish nung panahon nga po ng war on drugs na yan is marami pong patayan na nangyari nang walang due process. At yung na-accomplish din po sa war on drugs na yan, marami din po mga pulis ang namatay. Pero wala pong big fish, wala pong malaking sindikato ang nahuli or napakulong or kahit napagganon man lang. Wala. Meron si Dilima. Pero yun, mukhang absuelto sa kaso. Isipin nyo mga kababayan, di ba nag-over the backward na itong grupo nga po nila Ka Eric na imbis na yung pinag-uusapan lang nila ay insurgency, ngayon pinapasok na rin nila ngayon pati yung ICC. Pinapasok na rin nila ngayon itong war on drugs. At pilit nilang kino-connect doon po sa mga komunista. Well, ito don't get me wrong Ang sinasabi ko lang po dito, ang pinakatrabaho lang po talaga ng NTF-ELCAC ay yung insurgency lang. Hindi po yung ideology ng mga komunista. Hindi yung ideology ng pagiging rebelde Magkaiba kasi yun. Siguro naman po, matalino naman po siguro yung karamihan ng nanonood po sa munti po nating channel. Siguro nagigets nyo naman po dito yung sinasabi ko po. Na ngayon nga, pinapakailaman na nga ngayon ng mga grupo na to, pati mismo yung paniniwala ng ibang Pilipino regarding po sa communism. Kasi nga po, alam naman po natin, sa ibang bansa naman po, legal po yung communism. Legal po sa ibang bansa yan. Pero sa ibang bansa po kasi, wala silang armadong grupo ng mga komunista. Hindi na po kasi insurgency yung pinaglalaban nila dito yung mismong ideology na mismo
O, di ba? So, continue muna natin. So, continue pa natin. Mahaba na yung video natin, no? Pero, gusto ko lang puntahan dun yung sa part na sinabi nga po ni Parlade na meron daw pong secretary si PBBM na involved daw po sa drugs. Pero wala namang pinangalanan. Sige, continue. Wala na nga nare-report na violation of human rights ang AFP. Ayan, tinitira nila yung ngayon yung ating ibang ahensya ng gobyerno na involved dito sa war on drugs. Ang bottom line nito, gusto nilang palabasin na hindi pwedeng palagpasin si Presidente Duterte dito sa kanyang dahil nasaktan niya ng gusto itong mga komunista nung siya ay nakaupo. At ngayon, binabalikan nila si Presidente na ngayon wala na sa poder through this campaign ginagamit against yung war on drugs ni Pangulong Presidente. Muna si Mang Ray before Sumagot pa talaga si Ka Eric no ng exactly. Mga kababayan, wala pong kinalaman yung mga komunista dito. Doon po sana sampang kaso sa ICC, mga tanga. Yung mga nagsampa po ng kaso diyan po sa ICC, laban po diyan sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ito po yung mga pamilya po ng mga biktima nung tukhang, yung mga mahihirap nating kababayan. So wala pong kinalaman dito yung mga komunista. So ngayon na pinapalabas ngayon dito ni Parlade na komunista daw na komunista na naman daw po yung may kinalaman dito. Well, siguro, posible na merong ibang mga komunista na tumulong or makisimpatya para nga po dito sa mga biktima nga po ng war on drugs. Pero it doesn't mean, mga kababayan, na komunista mismo yung gumawa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte at sinampa sa ICC. It doesn't make sense, napaka-illogical. Tapos ang sabi pa ni Ka Eric, exactly. Ayun ko ba? Sige nga, continue nga natin. Sige na. Basta kay Brother Franco at mayroon akong tanong sa iyo din mamaya. Because I like what you said just now, means that war on drugs. Not everything is apparent to us. Hindi natin nakakita lahat kung bakit hanggang ngayon binabalikan. And it's nothing personal. It's not because it's President Duterte. Isa pa tong babae na to. So ang sabi niya, hindi raw nila makita kung bakit daw binabalikan. So hindi nyo pala nakikita na merong libo-libong Pilipinong namatay? Nagbubulag-bulagang kayo doon? Tatanga! Hindi ko makuha yung logic dun eh. Kasi mga kababayan, ito na naman po tayo sa ideology na ang pinaglalaban nila dito, hindi po yung taong bayan. Hindi po yung mga biktima ng war on drugs, kundi ang pinoprotektahan nila dito, imbis na itong mga biktima, ang pinoprotektahan nila dito ay si dating Pangulong Duterte na pinaka-author nga po ng war on drugs na palpak na programa. Hindi ko nga alam nung nagtatanga-tangahan ba itong mga to? Nga, continue nga natin. Sige na. Or anything, they would do it with any other president na talagang tinamaan sila dito sa war on drugs, diba? So, what you're saying now is that this move behind the former president, marami dyan mga politiko na nakikinabang sa drug trade sa Pilipinas, na sumisira sa Pilipinas, at and you said that war on poverty in the US, they want us to lose this war on drugs. They want our country to turn into a narco state. No? And then the CPP is enabling them. Yeah, could you, kasi, okay, you get what I'm saying, diba? But there are invisible puppet masters right now. And the reason that they are pushing this, no, is because nakikinabang sila. And these are the people that we elect into office. Yes, sir. Go ahead. Tama, Dr. Lorraine. In fact, if I may continue, Yes. it was written in this book. You know, alam nyo, ito yung author din ng Why Nations Fail. Why Nations Fail. Ito ng lahat ng gobyerno. Basahin ito and then yung Why Nations Fail. Para maintindihan nila ng konteksto nitong away na ito, war on drugs, war on poverty, war on community. You know, ang lalim ng interpretation dito ng mga authors, si Asimoglu at si Robinson. But anyway, what they're saying is, hindi nila kaya yung war on drugs sa US. So hindi nila pinakialaman kasi alam nila, marami din ang matatamaan doon sa issue na yan. Pagka yun ang pinurso nila, natalo sila doon sa war on poverty. Can you imagine? Ito ko lang nabasa. And poverty won. Ito pa, war on drugs. Ito, ang nasa ilalim ng war on drugs dito sa Pilipinas natin ay mga matataas na politiko. Yung iba dyan, nawala na, nakakulong na yung iba namatay na. Yung iba nakalaya. Ay, paniwala ka, meron pa nga dyan, secretaries ngayon. Hindi ko napapangalanan. But pwede kayong mag-research. Can you imagine, isang secretary na dati na involved dito sa drugs, ngayon magiging secretary. I'm sorry, President BBM, pero alam nyo, dapat pag-isipan natin mabuti yung mga tao na nalagay natin. So okay na to. So dito niya na nga po binanggit na meron daw pong cabinet secretary si PBBM na sangkot daw po sa droga. Okay, mga kababayan, madali lang naman yan mga kay Streetwise eh. So hanapin po natin kung sino po yung cabinet secretary po na yon sa pamamagitan
ng listahan kung sino ba yung mga na-appoint ni PBBM. Okay? So ito, hanapin natin to dito. Yan. Okay, so lakihan natin ha. So ito mga kababayan, no? Ito po yung listahan ng mga cabinet secretary po ni PBBM. So sino dito? Kasi ito Department of Foreign Affairs, si Enrique Manalo. Okay si Lucas Bersamin, si Benjamin Jocno, si Crispin Rimulya, si Francisco Chu Laurel, si Manuel Bonoan, si Sara, baka si Sara Duterte siguro, no? Baka si Sara Duterte. Si Benvenido Laguesma, si Gibo Chidoro, si Chidoro Herbosa, si Alfredo Pascual, si Yusek Hans Leo Kakdak, okay? Si Acosar, si Gatchalian, si Estrella, si Loizaga, si Abalos, si Frasco, si Bautista, Solidum, Pangandaman, okay? Lotilia, Jan Uy, Balisacan, Jarapil, Anyo, Masukat, Guevara, Enrile, Mendoza, Lagdameo, Galvez, Gadon, tapos si Centino. Sino dyan? Tapos meron pa dito. Ang dami nito Ernesto Perez, Emmanuel Pineda, Delfin Lorenzana, Raul Lambino, Robert Borge, Prospero. So ayan, ito po yung mga listahan ng mga sekretary po ni PBBM. So ngayon, sino dito? Ang problema kasi dito sa mga chismoso na to, ang hilig nila magbigay ng opinion nang wala naman silang pinapakitang ebidensya. So ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, ilang beses na bang pumalpak itong mga chismis na to nila ka Eric? Ilang beses na ba? Mga ka-streetwise na hindi po natin kinukundi na yung pakikipaglaban po nila ka Eric at saka nila Parlade dyan po sa insurgency. Maganda po yon, walang problema yon, sobrang ganda nun. Pero ang sinasabi ko lang po dito mga kababayan, parang nagiging chismoso na ata kayo. Chismis na itong ginagawa ninyo not unless na magpapakita kayo ng ebidensya dyan po sa mga claims po ninyo. Una, di ba? Sinasabi ko na nga po kanina na nag-over the background na nga po sila dyan po sa mga ginagawa nila. Pagkatapos pangalawa, they're trying to justify itong paniniwala nila na pilit nilang kinoconnect sa mga komunista dito nga po sa nangyaring posibleng pag-coordinate nga po ng Pilipinas sa ICC. Now, which is posible kasi nandiyan naman sila Raul Manuel, nandiyan naman si Franz Castro, at saka si Arlene Brosas, na alam naman po natin ng mga komunista po yan. Pero ito nga yung pinupunto ko dito mga kababayan Ito yung sinasabi ko po sa inyo Ang kailangan dito mga ka-streetwise, ebidensya. Ebidensya po ang kailangan natin dito. At saka it doesn't make sense mga ka-streetwise na makikinig ba yung buong kongreso sa mga komunista? Alam naman po natin na ang pangit ng ideology ng komunista. Ang pangit talaga ng ideology ng mga yan. Tapos maniniwala kayo na ang kongreso maniniwala, yung presidente natin maniniwala sa komunista? It doesn't make sense. At saka yung pangatlo, sino ngayon yung sekretary na sangkot sa droga? Pangalanan ninyo. So hanggat wala kayong pinapangalanan, isa po yan malaking chismis. Okay. So yun lang po mga kababayan. So pasensya na po kasi on the spot ng content ko na to kasi medyo busy po ako ngayong araw. So thank you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa chismis na pinagkalat ng 3 itlog? Yun. So pag-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.